Lumuhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling ko. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan at kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na doon ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa Kanya. Ako'y dumudulog sa iyo, o puso na Jesus. Sa iyo ako nakatatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidimlan sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling, kahit ito'y mga ilangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko ay manghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, anuman ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang niaatas ng iyong banal na puso. Nang nais ko'y matupad kong lahat at ang lahat ng iyong mga nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso na Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumulog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamagitan ng kanis-nisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa Kanya na maging ampong anak niya at ang Kanyang panalangin sa iyo ay lubang malakas at makapangyarihan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ng anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ng Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-isang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may makapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at misang binato. Makaikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at misa'y maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malinis kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lang balabal. Bukod sa lahat ng yan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy aking pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha
ang pag-asa at adhika. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy wala nang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po naman, Father. May isang kwento akong narinig, no, while browsing my internet, no. May isa daw hari na wala siyang anak. At since matanda na siya, kailangan niya ng yung successor, no? Ano ba yung sa Tagalog ng successor na iyan? Tagapagmana ng kanyang kaharian. At doon nga, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang mga sinasakupan na mag-interview siya ng mga kabataan, no? Upang sa ganun ay magkaroon ng bagong hari sapagkat siya po'y napakatanda na. One time, may isang pulubi na gustong pumunta doon upang ma-interview, upang siya po ay magiging hari, no? Bagkus dahil siya po ay pulubi, punit-punit ang damit, parang ayaw niyang pumunta sapagkat hari pa naman ang iyong kausap o kakausap sa iyo. Kaya bago pa siya pumunta, nagtrabaho po siya upang sa ganun ay makapag-ipon siya ng pera at makabili ng bagong damit upang sa ganon makalapit siya sa isang hari. Nung siya po ay nakabili na ng bagong damit, pupunta na po siya sa kaharian. At doon sa daan may nakita po siyang isang pulubi na punit-punit ang damit at nilalamig. Gusto niya manglampasan pero ang konsyensya ay nandoon at ang awa niya sa kanyang kapwa ay naroon. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, kapag lalampasan ko ito, no, kawawa naman. Kaya binihisan niya, no, nagpalit sila ng damit ng pulubing iyon. At nung nagkaroon na ng damit, of course, hindi na nilamig yung pulubi at patuloy na siyang pumunta sa kaharian. At doon sa kaharian, no, pinapasok po siya at nung pagkapasok sa kanya, sa hari, hindi pa siya muna tumingin sa hari, no? Nanikluhod siya. Nung nanikluhod na siya at tinignan niya ang hari, nagkasalubong ang kanilang mata. At ang sabi ng pulubi, no,
Teka muna, ito po yung mata ng pulubi kanina sa daan. Sabi ng pulubi. Kaya po sabi ng hari, oo. No? Hindi pa nagsalita, sabi ng hari, oo, ako iyon ang iyong nadaanan sa daan na nilalamig dahil punit-punit ang aking damit. Sabi niya, bakit niyo ginawa ito sa akin? Sabi naman ng hari, upang sa ganun malaman ko ang totoo mong pagmamahal sa iyong kapwa at totoong puso na nagmamahal. Kaya nakikita ko sa iyo, no? Kasi sabi niya, no, wala na akong hahanapin pa kundi ikaw na. Kaya to make the story short, nagiging hari siya. Kaya po sa ating ebanghelyo, napakaganda ang sinabi ni Jesus, no, sa kanyang mga alagad. Sabi niya, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga, kalawang, at may magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dalawa, no? Huwag kayong mag-impok sa sarili ninyo ng kayamanan. Ibig sabihin, iimpukin ninyo ang inyong kayamanan sa ibang tao. Mahirap, di ba? Pinaghirapan mo, ngunit ibibigay mo ito sa iyong kapwa upang sa ganon ang iyong kayamanan ay maiimpok mo sa kabilang buhay. Investment. Mahirap ito sapagkat ang utak ngayon ng mga tao ay kayamanan. Kapag may pera, wala nang kaibigan, wala nang kamakamag-anak, no? Kundi pera-pera na. Kaya po ito, ang ebanghelyo na ito, ay napakahirap bagkus ang tao ngayon sa panahon ay natitrend kung paano magkaroon ng pera. Kaya po minsan nasisilaw tayo. Naalala ninyo, no, si Lazaro, no, isang pulubi din, at pinapasok siya sa kaharian ng Diyos. At ang mayaman, hindi nakatulong sa kanya ang kanyang yaman sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. At sinabi pa dito, no, walang tanga at walang magnanakaw na makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya doon nyo iimpok. Paano yan? No? Kung isang taong magnanakaw, ibig sabihin, wala pala siyang kakayanan na makapasok kung hindi siya magbabago. Sapagkat ang isang magnanakaw, walang ginawa kundi mag-impok sa kanyang sarili ng pera, kayamanan, at yung tinatawag natin na kapangyarihan. Kaya po kung napapansin ninyo sa panahon natin ngayon, hindi pa malayo pa ang ating eleksyon, nag-aaway-away na. Ano kaya ang ipapadala na mensahe sa ating mga Pilipino sa kanilang pinaggagawa ngayon? Instead na mag-focus sa vaccine dahil ang tao ngayon ay nahihirapan, no? Gustuhin man ng tao magpabaksin pero wala silang matatanggap. Ang iba 2:00 pa lang alam ko, nagpipila na doon sa vaccination area, tama ba? Pero hindi pa makakakuha. Naalala ko nga, no, may isang mall, no, sa news, kasi palagi akong nakikinig ng news, no, maaga pa nag-day off sila. Towards the end, hindi sila nabakunan sapagkat inuna ng mall ang kanilang mga trabahante. Kaya nag-aagawan. Iba takot, pero majority hindi takot. Gusto magkaroon ng vaccine. Sino ditong na-vaccine na? Yan, no? At least majority, no? May vaccine na pala kayo. Thanks be to God, no? At least na-vaccine na kayo, no? Ibig sabihin, may protection na kayo sa virus. Kaya po, my dear brothers and sisters in Christ, no? Ibig lang naman dito ng Diyos na kung meron tayo ay ibahagi natin, yan ay pag-iimpok sa kabilang buhay. Napakasimple lang ng kanyang sinasabi dito, magbigay ka ayon sa iyong kakayahan. No? At kapag walang-wala ka,
kukuha ka ayon sa iyong pangangailangan. At wala na tayong pangangailangan pang iba kundi ang Diyos. Siya ang ating kailangan. At nandyan naman ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maligtas sa tinatawag kasalanan. Kaya po kung titignan natin sa mundong ito, totoo, ang ating kayamanan mawawala. Ang ating kayamanan hindi natin madadala sa kabila. Ang ating madadala ay ang ating magandang ginawa sa ating kapwa. Kaya po kapag tayo'y namatay, nag-impok tayo ng kayamanan doon sa kabilang buhay, kapag tayo'y aakyat na, sasabihin ng Diyos, welcome sa aking kaharian. Please all stand. Hinamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit, kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating mga puso sa kalangitan sa ating pananalangin at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababahihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga politiko at lingkod ng pangmamamayanan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuang pag-unlad ng lipunan at kabilang ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong pinagkakatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmemay-ari ng ating biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkaitan ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang mga puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami
magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nakakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibalik dulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo ang lahat. Teach our hearts to love like yours, love of God most high. Sacred heart of Jesus, keep us by your side. Save us all from death and sin, our King crucified, crowned with thorns and sorrow. You gave us new life. Listen to our prayer. Heart of Jesus, hear. Make us always yours and hold us ever near. Wherever we may go, whatever we may do, Sacred Heart of Jesus, we place our trust in you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sacred Heart, O love divine, you keep us near to thee, and make our love so like to thine, that we may wholly be. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa
at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagaliya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.